Kasi sobrang daming low IQ na lalaki dito na pag nakakakita sila ng babaeng naka-revealing, ang register sa utak nila nun ay sex! Para pag kinantay ko po yung Yeah. Bakit hindi ka ma-social media? Ako, Bakit? Anong nasa isip mo? masyado akong maraming ginagawa, Brad, para magtambay sa social media. Tangina, sana all, no? Ganun. Sana all ganun, no? Yung parang, ano ba? Ako putang ina parang, yun na lang yung parang nakikita kong kalaban ko na hindi ko matalo-talo. Yung alam kong marami akong dapat gawin ngayon, pero puta, nagkakaroon ako ng time mag-scroll. Intentional siya for me. Mag-social media lang ako pag kailangan ko. Pero, kunwari, walang gagawin. Andyan yung pamilya mo, edi spend time, banding kayo, usap kayo, chismisan kayo. Yun, nung wala pala ako, yung pamilyang mga kabanding. Oh, shit! Yun pala. Di bale. Gagawa ko niyan, marami. Marami. Mga 4. Oo, sige. Okay, sa kada city may pamilya ako. Solomon ka. Sa kada city ng Pilipinas may pamilya ako. Pwede. Hindi baka sabi nyo, may kakantutin sa iba't ibang city. Hindi, may pamilya ko as in yung magiging solid yung community natin. Kahit saan tayo mapuntang city, recognize tayo, love nila tayo. Brotherhood. Ganon! Nasa isip niya agad, bebengbang sa iba't ibang city. Pero why not? Bakit hindi? Okay din naman yun. Pero para mag-anak. Hindi, wala. Gago. Joke lang. Double meaning kasi. Joke lang. Hindi, pag ako nagsasabi, parang parang, putang inon to. Pero kung yung sinabi ko, ikaw nagsabi nun, naman, tama. Nagme-make sense naman. Gano'n naman talagang, magparami. Gagano, babae nun eh. Sraun. Mag-chat pa, may magko-comment pa dyan babae. Volunteer ako, ako, Region 4. Tang ina nyo. Oy! Joke lang. Dahil hindi ka nagsa-social media, hindi mo tuloy nakikita yung mga issues. Kaya gulat na gulat siya sa yung sa algo nung ko. Okay nang pag nakita niya yung Facebook ko, ang daming nangyayari sa Facebook ko eh. Unang scroll may nagluluto, next na scroll may tumutuwad, next na scroll may nagsusuntukan, next na scroll may nagbabasketball na nagsasakalan na. Next na scroll may nangingisda. Ang dami nangyayari. Tapos biglang pag next na, yung mixed emotion eh. Parang roller coaster ng emotion yung algo ko. So, meron kasi yung context lang, isang beses, kasi gusto kong try yung ginagawa niya, yung may reaction video na nonood. Di sinubukan ko mag-isa bahay. Mag-scroll. Wala kang makita, no? I-react ko dito? Puro self-improvement na reels yung lumalabas sa kanya. Pinakita ko sa kanya, boy, paano yan? Tayo na, gawa tuloy ako ng bagong account para doon sa doon ako bababad. Kasi kailangan mo magbabad sa mga ganong klaseng nonsense na video eh. Parang lap trip lang siya. Titignan mo lang talagang pag next na scroll mo may tomboy na nag-i-scramble. Mga ganun. Alam mo ang meaning sa akin ito, tol? Relatability. Alin? Sa mga, di ba gusto kong magbahagi ng magandang impact, magandang mensahe, mag-empower. Okay. Di ba? Pero kung yung lengguwahe ko, parang di nila masyadong abot dahil ibang mundo ako nakapaligid eh. Mismo. Di ba? So, hindi ako, kahit gaano kaganda yung sasabi ko, hindi maglaland. Yeah. So, yun. Kumbaga, paano kang mangungusap sa kanila kung hindi mo naiintindihan yung mundong ginagalawan nila? Yeah. Parang ganun. Yun. So, yun na yung isa din yun sa dahilan kung bakit natin tinigil yung pangungusap sa mga LGBTQ kasi hindi naman natin alam kung anong mundo yung ginagalawan nila. At wala naman akong balak galawan yun. Kumbaga, so be it. Buhay nila. Anyway, sobrang daming issue sa social media. Pag nakita mo, hindi ko alam kung sinasadya ba siya na ang daming issue, pre. Sobrang daming issue, magugulat ka. Isang araw, putang na may mayor sa Valenzuela na nagbabahay-bahay para manghuli ng maingay na tambutso. Puta, nagbabahay-bahay siya, pre, ha? Nakaparada yung motor, papalabasin yung may-ari para, tangin na, start mo yung motor mo, papakinggan ko yung maingay tambutso mo. Isipin mo, hinuhuli ka lang, di ka umaandar. Ganon, may makikita ganon, mayor na nanguhuli, nagbabahay-bahay. Diba? Weird. Sobrang weird. Tapos biglang isang araw, makikita mo, may parang spokesperson sa government na nagsasabi na tumaas yung presyo ng droga. Tangina, paano mo nalaman? Basta parang comedy yung nangyayari sa social media. Kumbaga, nakaka-addict din siya.
Kasi lap trip eh. Matatawa ka. At Tingin- the same time, may stress ka. Pag di mo kaya. Tingin ko bro, tama. May point na in a way distraction sila. Itong mga noise sa social Nalilimutan mong media. miserable buhay mo eh. Ay, miserable nga pala buhay ko ah. Yes. Naka-Gosor 50 lang ako ah. Miserable nga pala buhay ko pero dahil na-distract ako ng 6 na oras kakanood ng kung ano-ano sa SOCMED. Dito lang ako nag-proceed eh. Parang at some point, parang sinasadya rin siya ng sistema, no? Kasi pag nag-proceed ka bilang individual, baka yumaman ka eh. Diba? Yes. Nakakaano. Parang wala talaga silang amor na mapaganda yung buhay ng constituents nila, no? Ng gobyerno. Actually tol, hindi ko rin alam ano bang motivation nila. Tingin ko control maaari dahil merong mga pamamaraan na hindi sila proud na kinakatakutan silang ma-expose. Pwede Kaya ang punot dulo nito ay mapanatili nila yung control. Namangmang yung tao. Di-distract nila, kumbaga bibigyan nila ng mga, like for example, sa mga city lang eh. 'Di ba? Nakaisip sila ng bagong pang-distract eh, 'di ba? Mayat mayang may interbarangay, may mga basketball na liga, tas may mga pakalat-kalat na food park. So tangina dinidistract nila yung tao para hindi mapansin kung ano yung mga pinaggagawa nilang sablay. Yes. No, tangina. So ang dami niyan, kalat na sa SOCMED yan. Lalo yung sa flood control type shit lang, tangina wala namang nakukulong doon, pre. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon walang nakukulong doon. Puro lang sa SOCMED na nililitis, malapit na ang putang ina. Basta wala, hanggang sa parang malilimutan na lang ng tao. Yeah. Basta ang daming nangyayari sa social media. Kagaya ng laging every week, merong isang bumibida. Every week. Like for example, ngayong nagdaang week ang bumibida para siyang sunog na asawa na dating, hindi ko alam kung asawa siya or dating asawa ng isa sa mga sex bomb dancer. Para siyang under ng kung anong substance tas hindi niya na na-compose ng tama yung sarili niya. Kaya kung ano-ano na yung pinagsasabi niya. Yung lalaki? O kung ano-ano na yung pinagsasabi niya as in sinasabi niya na parang in other words pero ang pinupunto niya na kailangan niyang protektahan yung asawa niya kasi sex bomb, labas cleavage, wala daw babae na kagalang-galang na nagsusuot ng ganun, parang ganun. Sinasabi niya, parang dinidis niya yung sex bomb kasi nga, pangalan pa lang daw, sex na. Tapos yung pananamit pa, kita cleavage, kita yung maraming balat. So yun yung inaano niya na, parang against siya, against siya sa revealing na pananamit. Wala daw babaeng karespeto na nagdadamit ng ganun. Anong mga sinasabi ng mga tao about it? Baliw siya. Kasi nga, kumbaga, ang bukang bibig dyan ng society, sa nagdaang 4 na taon, yung revealing clothes na yan ay expression ng babae. Yung revealing clothes na yan ay way ng babae para ma-boost yung confidence niya. Ako dun eh, kumbaga nag-i-stand ako matagal na dun sa point ko na oo, gusto mo yan, sige. Gusto mong bukod sa mainit sa Pilipinas, gusto mong mapreskuhan, ay yung film mong OOTD for today's video. Ang sinasabi ko lang naman, hindi naman kita para kagalitan, pero ang sinasabi ko sa'yo, cruel ang Pilipinas, kumbaga, sukdulan ng Pilipinas. Yung pagsusuot mo niyan, baka, hindi ko ginagarantiya, baka malagay ka sa alanganin, lalo kung commuter ka. Babae ka, maganda ka, ganyang ka manamit, expression mo yan, yes. Pero nasa Pilipinas ka, baka ka mapano. May chance ka na mapano. Kasi sobrang daming low IQ na lalaki dito na pag nakakakita sila ng babaeng naka-revealing, ang register sa utak nila nun ay sex! Ang ganun. Yun yung sinasabi ko na ngayon, kung gusto nyong safety, hindi pa rin naman sure 100% na safe na kung mananamit ka ng balot na balot, hindi ka na mababastos. Kasi nga, may mga madre daw, may mga bata na nagaganon, naka-PE uniform na nagaganon. Yun nga what more pa yung naka-revealing. So, ako, may care lang din ako sa mga babae na kung gusto mong, kung ayaw mong mapano, malesen yung chance na mapano ka, so kailangan mo mag-adjust
according sa status mo sa buhay. Mm. Kung commuter ka, dress up like a commuter. Tama, Kung tama. nakasasakyan ka, may driver ka, hinahatid ka door to door, Correct. go. Correct. Be correct. free. Ikaw, anong mo doon sa pananamit? Bro, ang daming magandang points na magandang pag-usapan. Unang-una ay yung di ba, third world country, sabi mo sa Quezon City, commuter ka, tapos susot ka ng sexy, maaring ikaw ay mayari talaga. Yeah. Di ba? Pero low IQ lang din yung nangyayari doon, Bakit? Kasi kung matalinang babae yun, syempre magko-commute yun, hindi yun magsusuot. At kung gusto talaga mag-sexy, di doon sa, maybe sa venue yung pupuntahan niya, may dala siyang pangsuot. Tang-ina, mismo. Yeah. Mismo. Yeah. Oo nga, no? No? Kumbaga, low IQ to low IQ lang din. Kumbaga, real recognizes real nga eh. Babae na low IQ na hindi nagiging considerate sa pamumuhay niya at pupuntahan, magre-revealing clothes, knowing na commuter siya, makakatagpo talaga siya ng low IQ na lalaki na bigla-biglang maglalabas ng burat sa bus. Low IQ siya It's so. Oo nga, no? Galing, no? Real recognizes real. Real na low IQ na babae meets real low IQ na lalaki. Yeah. So, check your intellect pala, no? At the same time, Tol, yung What sinabi the mo, fuck? interesting din yung sinabi mo kanina, yung jowa na, o ex ba yung lalaki na, sinasabi niya na, hindi, sex bomb, pinoprotektahan ko lang yung, yung asawa ko. Napanood mo ba ng buo yun? Kung bakit niya, kasi, nakapagtataka ako, nakilala nga siya sa sex bomb Di sana, dati ba siya lumabas? Mismo, yun nga. Di ba? Yun din, no? So, hindi ko maintindihan. So, para sa akin, kung ganun man, insecurity radar on. Yeah, may mga lalaki kasing gano'n na like for example, may namit silang babae sa bahay aliwan na ang trabaho talaga ay maging malaswat magpautog ng lalaki. Ang gusto nila, jojowain kita tapos gusto ko baguhin mo lifestyle mo para sa akin. Ayoko nang ginagawa mo yan. Puta, nakilala mo nga siyang gano'n eh. Ano ba yun? Paano bang ginagawa doon? So, iba yung kung ano man yung kung ano man yung industriya o hustle o trabaho, ang pinopoint ko dito is iba yung control at respeto. Mismo. Iba. No, baka doon siya nabulag. Totoo. Okay? Kasi yung control ay ayoko niyan, bawal ka diyan, wag mo gawin yan. No? Command. Yung respeto ay naniniwala ako sa yung matalino ka at alam mo yung ginagawa mo, I respect your choices. Yeah. Okay, so para sa lalaki. Pangatlong angulo na nakita ko ay sa entertainment, dalawang lente. Okay. From the cultural standpoint, entertainment industry and empowerment. Okay. So, sa mga kunwari sa sex bomb na ganyan, nagsasayaw lang naman sila Nung mga panahon na yun, di ba? Entertainer sila. Parang early 2000s ba sila? No? Hindi ko na maalala. Basta sa Aluka, Itbulaga. Ube type shit, yeah. Itbulaga. Sila entertainment yun So, kunwari, yung mga bata, nag-spaghetti pababa, hindi naman nila naiisip na malaswa yun Yeah. Di ba? Entertainment siya. Pangalawa, depende yon sa pag-label mo kasi. Yeah, bilang totoo. tao audience o consumer, dun sa ginagawa nila. Tamo yung bata, okay, sayo sila spaghetti, tuwang-tuwa ka. Magulang, di ba? Yeah. Nag-i-spaghetti pababa, hindi mo na makitang malaswa. Yeah. Pero kung malaswa kang tao, Yeah. di ba? Mismo, Ang mismo. pagtingin mo doon, malaswa. Tama din. Diba? Din. So, yun yung sa side ng entertainment. Ngayon, tingnan natin yung empowerment. Sila sex bomb, nakabuo sila ng career. May mga brands, they've worked with siguro, bata pa kasi ako noong mga panahon na yun So, masasabi mo ba na, so ngayon, nakabuild sila ng career dyan, masasabi mo bang biktima sila? O entrepreneur sila? Entrepreneur sila. Oo. Ginamit nila yung utak nila, ni-utilize nila yung capabilities nila sagad. Yeah. So ngayon, babalik tayo sa lalaki. So ngayon, saan mo siya pinoproteksyonan? Saan? O maaaring insecure ka lang? Yeah. Doon ko siya nakikita. Totoo. Totoo. Kumbaga, hindi mo kailangang ipilit. Tsaka kumbaga, kung lalaki ka na ganun, may mga gusto ka, hindi mo nakukuha. Bukod sa hindi ka kagusto-gusto, hindi ka kasubmit-submit, hindi ka pa ready para dun kasi di mo nakukuha Like for example, gusto mo ng babaeng chika bebes talaga. Tas gusto mong mag-submit siya sa'yo.
inutusan mo na, pinag-aawayan nyo na madalas, pero hindi siya nasunod sa'yo. Kasi nga, hindi ka pa effective na lalaki. Oo, bro. Para sundin niya. Parang may takot pa rin, ina ba't ako susunod sa'yo? Baka mapano pa ako eh. Okay naman akong mag-isa eh. Dumating-dating ka sa buhay ko. Bibigyan mo ka ng mga instruction na ganyan. Buti sana kung nakikita kita as, oo, sige, pwede kitang pagtiwalaan ng buhay ko. Pero hanggat hindi siya nagsasubmit sa'yo, maliwanag siyang signal na kulang ka pa as a man. Agree ako sa'yo. Kasi yung totoong self-secured, self-assured na lalaki, hindi ka matitreaten sa suot ng iyong babae. Hindi ka matitreaten. For example, ako, sikit mo pagbabawal ako magsuot ng sexy. Meron akong boundary. Yeah. Okay? Okay. Pero hindi ko siya pagbabawalan magsuot ng sexy. Bakit? Hindi ako threatened kung merong mang lalaking mag-iisip or what. Dahil hindi naman siya matidekwat eh. Alam mo, yeah. Di ba? So, self-assured ka. Huwag mo lang ipapahuli sa akin na makikita kitang nakatitig. Oo. Huwag mo lang ipapahuli. Tama din. Yeah. Yun yung sinasabi kong boundary. Di ba? Hindi ka threatened. Self-assured ka. Self-assured, yeah. Tama din. Tsaka, depende nga according sa lugar. Kunyari, nasa beach kayo. Alam mo putang ina, pag long sleeve-in mo yan. Di ba? Magtutupis at magtutupis yan. Ngayon, kunyari, nagka-partner ka, nagtupis siya sa beach. May nakatitigan siya dun. Kasi magkaiba yung may mga tumititig sa kanya versus sa nakita mong may tinignan din siya. Pag may tinignan din siya, bigay mo na yan dun. Correct, diba? correct. Hindi Bounce pa, na ako. Di ba? Tayo mo! Di na. Ba't ka nagipagtitigan? Hindi na. Tahimik lang, kalmado lang ako. Bounce. Kumbaga, nakita mong may katitigan siya, Bounce na ako. sibat, okay, iyon na. Hindi mo na kailangan mag-explain eh. Yeah, iyon na. Bounce ka. The fact na mas pinili mong makipagtitigan dyan versus isipin yung Dito ako sa harap mo, sa tabi mo, kasama mo ako. Bounce ganun na lang ako. siya kasimple. So, bilang lalaki, hindi nyo kailangang sirain yung buhay nyo or makagawa ng mga bagay na pagsisisihan nyo. At maka-hurt. Ng dahil lang sa, tingin ko emosyon yan eh. Emosyon yan. Yung, matatawag ba natin siyang, ano ba insecurity? Ano yung root niya? Inggit? Ano ba yung root ng insecurity? Pag hindi ka self-assured, ano yung root niya bilang lalaki? Hindi ko alam exactly, pero ngayon kung iisipin ko lang sa sarili kong obserbasyon at analysis, self-sick dahil meron akong mga bagay na hindi tanggap sa aking sarili. Okay, alam mong pwede kang bitawan anytime kasi hindi ka confident sa sarili mo. So, konting kibot ng babae mo, akala mo lalayasan ka ng lalayasan, konting kibot ng ibang nasa paligid sa'yo, pakiramdam mo, masusulutan ka ng masusulutan kasi ikaw mismo, marami kang pagkukulang na ayaw mong i-workout. Kaya pala, kung palalilimin mo, pagaling siya sa takot. So, emotion talaga siya. Ngayon, bilang lalaki, kung hindi mo i-express yun, hindi mo ma-acknowledge na may kailangan kang i-workout na parte ng emosyon, which is yung takot nga. Takot maiwan, takot layasan. Pag hindi mo kasi siya na-acknowledge, hindi mo siya masosolve. Kasi, kumbaga, in denial ka na lang, tapos pinipilit mong itindig na, hindi, okay lang ako, ganito, ganyan, okay lang ako. Tapos off cam, makikipag-away ka, aaway mo ganyan, aaway mo, bakit ka ganito? Dapat ganito. Kaya ka tinititigan kasi ganito suot mo. So, takot pala yun. Oh bro, kasi kung wala kang takot, 'di ba? Ang dali mo lang harapin eh. At i-acknowledge na broke ako ngayon. Anong gagawin ko? Yeah. 'Di ba? Kasi doon 'yun mag-uumpisa eh. Kailangan mong aminin sa sarili mo kung nasaan ka para magbukas din sa iyo yung mga ideya at pamamaraan paano ka makakaahon. Yeah. Pero hangga't di mo ina-acknowledge yun, hindi mo alam na nalulunod ka na pala. Totoo. So, kailangan mong magpakatotoo. Like for example, yun, yung asawa na umasawa siya ng sex bomb. Umpisa pa lang, may ano na sa loob niya na tangina sex bomb to, sikat, maraming nagkakagustong lalaki pagtitinginan to. Dahil hindi ka kumpiyansa sa sarili mo, maya't maya siyang takot na naipon. Naipon yun sure kasi ngayon lang siya nag-out ngayon lang siya naglabas ng mga ganyang statement niya So naipon.
Nakita nyo gaano ka delikado. Ngayon, sirang-sira na siya, pre. Para siyang naging time bomb. Ngayon siya sumabog. Wala. Wasak-wasak Hindi siya ngayon, pre. pinag-uusapan tuloy natin ngayon. Di nalaman tuloy nila na insecurity yun. Di lalo siyang manggagawa ko eh. Di So, anong, masasabi natin eh. bilang lalaki, ano yung mga kailangan mong gawin para maiwasan mong maging ganon, na maging time bomb, na ikakasira mo soon? Kasi bilang lalaki, totoong natitiis natin lahat. Yes, sir. Diba, kumbaga, Automatic, default eh. oo, okay lang. Lalaki ako. Default, automatic. Matigas ako, matibay ako. Kumbaga, hindi nyo makikita ang nangihina ako. Kaya kong saluhin yan. Pero naiipon eh. Naiipunan ka eh. Kumbaga, kahit lalaki ka, dahil nakakaramdam ka, tao ka, Yeah. wag mong hayaang maipunan ka. So, release mo. Paano ka mag-e-express? Sa paanong paraan ka ba mag-e-express? Like, for example, wag tayo lumayo dun sa relasyon. Like, for example, bilang lalaki, o dun na lang sa pananamit, bilang lalaki, bad trip ka na nakikita mo yung jowa mo nagre-revealing na suot. So, takot yun. Na baka masulot siya, or baka kung ano man. Yun lang naman yun eh. Hindi mo siya pinoprotektahan, pre. Diba? Like, for example, naka-revealing, pinoprotektahan mo ba siya pag pinagbabawalan mo siya? Hindi, natatakot ka, hindi ka kumpiyansa. Diba? Ngayon, paano mo siya i-workout? Ano yung mga kailangan mong itanim sa utak mo na may jowa ka na nagre-revealing na pananamit? Bilang lalaki, ano yung kailangan mong itanim sa utak mo para maging banayad, whiskit, kalmado ka lang? Hindi, tools. Salalahanin mo lang yung tools. Paano Okay, tools? may tools Yan, sa may ganyan ibibigay. tools. Paano tools? Unang-una, maging honest ka. Di ba? Kasi ang laging radar natin is yung pakiramdam natin eh. Yeah. If we feel good, that means ang naiisip natin ay maganda. Di ba? Kaya we feel good. Pero if we feel bad, we know something's wrong. Kaya nga we know something's wrong kasi naiisip mo may mali. Kaya you don't feel good, you feel bad. Di ba? So, if there's something wrong, okay, nakita mo yung above mo nagsuot ng hindi ka sanay. Medyo revealing. Yun, hindi ka para sanay. sa'yo. Di ba? So, self-check ka muna. Okay, ano tong nararamdaman ko? Okay, yan. Okay, honesty. Di ba? Una, maging totoo ka. I-acknowledge mo. Okay? Ano tong nararamdaman ko? Hindi kailangan mo siyang maging klaro. Kailangan mo siyang iproseso. Alam mo, tayong mga lalaki, kaya nga gusto ko retreat for men eh. Kasi hindi tayo magaling magproseso ng mga natin, emosyon natin, at iput ito language. Kaya ang expression natin, automatic, default, galit, sigaw. Yeah! Totoo. Oo, kasi hindi mo malagyan ng lengguwahe, brad eh. Kaya naiipon lang, tapos parang na siyang hadukin na, wild ka na. kasi hindi mo na proseso. Di ba? So, kaya maging honest ka, okay lang, bigyan mo ng time, iproseso, intindihin para hindi ka padalos-dalos. And at the same time, yun nga sinabi mo, i-release mo rin bahagya na responsableng pamamaraan. Ibig sabihin ng responsableng pamamaraan, emotionally, physically, nare-release mo siya, depende sa intensity, pero wala ang nasasagasahang ibang tao. Yeah. Wala ang nasaktan ibang tao. Physical man yan o emotional damage. Mas nakakasakit pa nga yun, yung emotional na o yung verbal. Yes. So ano ba example, 'di ba? May taksyapo, yung mga depende sa intensity, 'di ba? Pero yung ganun lang, ang dali lang naman yun i-self. Bigyan mo lang yung oras, bigyan mo lang sarili mo ng oras mag-isip, mag-meditate. Saan ba 'to nanggagaling? Bakit ako natitrigger sa kanyang pananamit? Bakit ako natitrigger kapag pinagtitinginan siya dahil sa kanyang pananamit? I-proseso mo 'yan dahil ikaw lang ang makakasagot niyan. From there, hopefully, makabuo ka ng conclusion na mapupunta ka sa space, hindi sa control, na ayoko niyan, bawal ka niyan, kundi mapupunta ka sa respect kasi naintindihan mo saan nanggagaling yung trigger mo at yung boundary hanggang saan. Okay? Kaya irerespeto mo yung choices niya sa kanyang pananamit. Kaya kagaya ng example ko kanina, okay, sige, suot ka sexy, pero may boundary ako. Huwag mo nang kita bra. Okay, sasabihin ko, kita bra mo. Okay. Di ba? Yeah. Boundary. So, pero hindi ibig sabihin, bawal kang magsuot ng sexy. Yeah. Di ba? So, yung boundary, naintindihan niya yon dahil respect. Di ba? So, ganun, yun yung tools. Maging honest ka. Bigyan mo sarili mo
oras iproseso, maintindihan saan ba tong trigger na to para makabuo ka ng boundary at i-communicate mo ito ng responsable. Yeah. Magpakatotoo ka, actually, usual na nararamdaman mo niyan. Kunyari, babae mo, pinagtitinginan, naka-revealing, sexy siya, pinagtitinginan. Selos eh. Nagsiselos ka. Tsaka pakiramdam mo, may iwang ka. Kasi parang, ang dami nagtitinginan sa kanya, baka may makatitigan siya dyan na maging gusto niya rin. So, naiinggit ka, nagsiselos ka. Kasi yung partner mo, gustuhin. Ikaw hindi. Pero, alam mo bang pwede ka rin maging lalaking gustuhin? Bangis. Pwede rin lalaki na ikaw yung pinagtitinginan. Tapos yung babae yung nakakaramdam na baka mawala ka. Tangina, posible yun. Proven and tested yun. Lalaki ka, ikaw yung pinagtitinginan. Yung babae mo na yung nababadi. Tangina, pagtitinginan ka, ganito ganyan. Sarap sundutin ng mga mata. Yeah. Diba? Ngayon, bilang lalaki, sa'yo pa rin nakafocus. Bilang lalaki, tutuwa mo yung sarili mo para hindi ka binabagabag ng damdamin mo sa tuwing pinagtitinginan yung partner mo. Tangina, bulasan mo rin to the point na ikaw din pinagtitinginan. Kasi nga, hindi para awatin mo siya eh. Like for example, lumilipad na siya, fly high like a butterfly. So, admirable siya. Pinagtitinginan na talaga siya. Pinapantasya siya ng lahat. Hindi para hilahin mo siya. Kasi lumilipad na siya eh. Ngayon, ikaw, lipad ka rin. Pwedeng butterfly siya, ikaw agila. Pero pares kayong lumilipad. Pero kailangan mo ring i-check maigi. May dalawang uri ng pagpantasya. Kung yung babae mo naman, pinapantasya, nakikita mo yung mga lalaki, puro low IQ. Doon ka rin. So, try mo siyang kausapin din. Pag-usapan nyo rin, wag mong kimkimin. Yeah. Wag mong damdamin. Tama. Mag-communicate ka, magsalita ka, ibuka mo yung bibig mo. Correct. Kasi doon din nag-uumpisa yan. Pag naipon yan, magiging galit na yan. Para ka ng bombang sasabog yan. Hindi na kayo magkakaintindihan. Maghihiwalay kayo. Tapos pag naghiwalay kayo, nagkagalit kayo pareho, ang lalabas sa'yo niyan, yung insecure na ikaw, tangina mo, landi yun, ganito ganyan, bitch yun, suot-suot ng ganito, kaya kami nag-away nun, pinag-awayan namin. Tamo laging ganun. Pag lalaki ang nag-explain, kaya kami naghiwalay, ang pinag-awayan namin kasi ganito. Hindi mo i-detalye na, tangina, nung nagsuot kasi siya ng ganito, na-hurt ako na ewan, tapos di ko na-process ng maayos. Hindi ako nakapag-communicate ng maayos sa kanya. Nagkaroon kami ng di pagkakunawaan. Nag-end up tuloy sa hiwalayan. Walang ganun. Never naging ganun. Laging, tangina, kaya kami naghiwalay niyan, pukin ng ina niyan. Bitch yung hype na yan, ganito. Turo no? Suot ganito. Tapos ayaw makinig sa akin ng puta. Tangina niya. Parang ganun Wow, perfect. Walang accountability, no? Pakotso ko doon, how to be perfect. No? So laging yung tatandaan na yung babae, walang standards ang babae. Walang gusto ang babae. Ang meron lang siya pakiramdam. Pag naramdaman niyang safe siya sa'yo, naramdaman niyang magiging maayos yung buhay niya sa'yo, lahat gagawin niya para sa'yo. Di ba? Ngayon, yung sinasabi niya, gusto ko sa lalaki yung ganto, yung ganyan. Yun yung mga standards niya para sa lalaking hindi niya gusto. Wow! Kaya may standards. Kaya parang nagiging tune-in exam na kailangan kang may mga ipasa para kibuin kita. Pero kung ramdam kong gusto kita, regardless yan kung ano ka pa, sino ka pa, anong trip mo, basta gusto kita, gagawin ko lahat para sa'yo. Diba ngayon, check mo na rin pag yung babae mo, may mga standards pa, nagliligawan kayo, may mga standards siya, hindi ka niya gusto. Kumbaga, tinitest ka niya. Tinitest ka niya na baka sakaling magustuhan ka niya once gawin mo tong mga to. Shit tests. Yeah, pero meant ba na ikaw yung tinitest? O dapat ikaw yung lalaki na nagpo-proceed ka lang bilang lalaki, babae yung kusang nagsasubmit, babae yung kusang nag-o-offer ng pagkatao nila sa'yo. Yung respeto nila sa'yo, ang taas. Kasi okay kang lalaki. Anong mas gusto mo? Di ba? Anong mas gusto mo? Pili ka. Parehas doable yun. Yung sinasakal mo o sila yung malayang yumayakap sa'yo? Talaga. Kaya ngayon, check mong maigi. Check mong maigi. Pag stress ka na dyan sa babae mo, kesyo nagsusuot siya ng revealing, hindi mo siya mapasunod, tingin ka uli sa salamin. Ikaw na naman ang sanhi at ikaw din ang solusyon. Check mong maigi. Kasi may mga babae talaga na ganun talaga sila.
hubadera talaga. Ngayon, bilang lalaki, paano mo siya ipaprocess? Magpakatotoo ka. Kung hindi mo talaga kaya, kunyari, tinry mo ilang months, maging kayo, hubadera siya, hindi mo talaga kaya, magpakatotoo ka. Huwag mo nang antay na masaktan mo pa siyang physical or kung ano man. Magpakatotoo ka. Girl, di ko kaya talaga. Hindi pa ako ready sa ganitong relasyon na may partner na kagaya mo. Siguro workout ko pa yung sarili ko. Kung sakali, balik ako soon. Kung hindi man, all goods in the hoods pa rin. So, kailangan magpakatotoo. Huwag mong tiisin. Kasi habang tinitiis mo, shot kayo, inom kayo. Tangina pre, ano kayong gagawin ko doon sa babae ko? Tangina, ubadera, pakatotoo ka, kung hindi mo kayang sikmurain yun, diwag. Kasi may mga lalaki talagang para sa ganong klaseng babae. Hey. Di ba may mga babaeng ang pokpok na may mga long-term na partner eh. Hey. Kasi may mga babaeng para dun. May mga babae na ang tataas na ng body count, masasabi nating damaged soul, pero magugulat ka may partner. Kasi may mga lalaking para dun. Ngayon, magpakatotoo ka sa sarili mo. Kung hindi ikaw yung lalaki na yun, sabihin mo. Yay. I-declare mo. Hindi na para i-testing mo pa kung alam mo sa sarili mong hindi mo kaya yun. Yay. Hindi para, baka mabago ko siya. Hindi ako naniniwala akong walang kung sino mang makakapagpabago sa kung sino man. Boom. 'Di ba? Parang ako, like for example, ako nagbabago ako kasi may mga nare-realize ako. Hey. So ako 'yun, sarili ko 'yun. Hindi ako nagbabago para sa babae or para sa pamilya ko. May mga tweak ako sa buhay, may mga changes akong ginagawa kasi may mga na-realize ako na may mas proper way pa pala ng living. So may mga re-realize ka siya. Kung di niya pa nare-realize ngayon yun, siguro once, try mong i-discuss sa kanya kung hindi niya na-gets. Yeah. Move on, hindi para idikdik mo sa kanya. 'Di ba? Kasi kung hindi ikaw yung lalaking tatanggap sa kanya sa ganung estado niya, na, like for example, mataas body count o badera, malas mo babae, kung hindi ikaw yung lalaking sa tingin mong tatanggap sa kanya nun, baka pwedeng tatay niya muna yun. Kasi mahirap talaga karelasyon yun. Hindi talaga siya para sa lahat. Okay, ngayon kung ipipilit mong gusto mo talaga siya, inatanggap. Masasaktan ka talaga dyan, boy. Yeah. Mababaliw ka talaga dyan. Mababasag talaga mental health mo dyan, boy. Maapektuhan talaga yung function mo niyan sa craft na napili mo. So, piliin mo yung sarili mo. Diba? Hindi ko na naman alam saan galing yung pinagsabi ko na yun. Tol, alam mo kung nanonood yung crush mo, Brad, kung yung dating ato, kupal talaga to. Ngayon, in love na sa'yo yun ngayon, Brad. Tangina. Lumalabas pa yung jawline mo ngayon. Gym ka ngayon. Alam, no? Di natin alam. Kasi wala pa sa ano wala siya sa agenda ko ngayon. Ngayong year, kailangan maging ma-impluwensya akong tao eh. Ayun na yung attraction eh. Alam mo, kailangan maging ma-impluwensya akong tao nang hindi ako nagmumurat sumisigaw. Wow! Kailangan kong makapagpalaganap ng thought sa nakikinig nang hindi ako bayolente. Kumbaga, banayad whiskey lang tayo, relax lang tayo. Diba? Okay ba sa inyo yung ganito? Ngayon, may makita man kayo sa Facebook or TikTok na mga reels ko. Siyempre, para hindi kayo trangkasuhin. Baka trangkasuhin kayo, sudden shift yun. Sudden shift yun. Hindi siya to yun. No? So, mild lang, hindi ko siya inasnap na boosh. Wala na yung trip ko before. So, unti-unti, may trip pa rin ako. Yeah, tama. Tama bro, gets. Yun pa rin yung relevance eh. Okay. Di ba? Oo, di pwede mawala yun, no? Yeah. Ano pang Ano pang idadagdag mo dun sa usapang pananamit? Kasi ikaw 34 ka na, kumbaga. Alam mo na eh. Abot mo na eh, no? Abot mo na yung thinking na yun na okay, nasa beach tayo. Di mag swimsuit ka. Okay, go. Two-piece ka, go. Okay. May boundaries lang. Hindi ka para tumuwad sa may grupo ng lalaki. Oo, di ba? Yung mga ganyan. Hindi ka para nakatupis ka, bigla-bigla ang maglalakad ng mag-isa sa alam mong may grupo ng lalaki. Tapos pag sinitsitan ka nun, magsusumbong ka sa akin ngayon, mag-aaway pa kami nun. Eh kung magkaanuhan kami nun. Isipin mo na napurnada buhay ko dahil lang hindi mo alam yung boundaries mo, boy. Ganun, di ba? So, totoo naman yan. Kahit ako sa mga previous partner ko, okay lang yan. Two-piece ka, sige, swimsuit ka, sige. Ako pa nga nagpipicture eh. Oo, ako rin eh. Ako pa nagpipicture. Ganda nito, picture ka dyan. Pampost mo sa IG mo. Ganda asawa ko, di ba? Pampost mo sa IG mo, ganun lang. Basta alam mo yung limitasyon mo bilang babae. Tsaka alam mo yung
alam mo yung nangyayari. Kasi maraming babae parang di mo alam kung alam ba nila yung nangyayari or what, alam ba nila yung sitwasyon ng Pilipinas or what. Again, sila nga yung low IQ nga kasi, no? Hindi nila nagigets. Kaya makakasalubong talaga sila ng low IQ na Oo. tangina, bigla-biglang naglalabas ng edit sa jeep. Tangina, meron pa ako nabasa sa Facebook, parang ano na pinagtikulan na siya Tapos pinutukan siya sa hita Wow! What the fuck? Tangina. Ang tindi nun, brad Gago. Di nakikita ko, kaya importante rin na empowered tayong mga lalaki. Oo. Maganda rin na ganito. Kumbaga, ginagalawan na natin para magkaintindihan tayong mga lalaki na, yo, tangina, wag yung titi mo yung mamutawi. Bilang lalaki, alam mo bang posible na pag ginawa mo tong mga ganito, tamang mindset, tamang body language, tamang pagkatao, makaka-attract ka at makakabengbang ka nang wala kang tinatapakang iba. Nang wala kang niyuyurakang karapatang pangtao ng iba. Pwede kang bumengbang limitless. Masaktan. Nang wala kang inaargabyado. Malinis. Oo. So, tamang tono lang ng pagkalalaki mo. Hindi mo kailangang mamuwersa. Hindi mo kailangang maging creeping nila lang. Yan. Kunin nyo to para hindi to taken out of the context Yeah. Sabi niya, uy, pwede pala. Responsable ka, boy. Yun yung word. Yeah, maging responsable ka. Mm. Kung alam mo na yung binibengbang mo, okay kayo, okay siya sa empire mo. Ba't ka pa bibengbang ng iba? Para saan? Parang ganun, di ba? May mga ganong, may mga ganong idea rin na ano ba? Ginagawa mo bang trophy yan? Ginagawa mo bang trophy yan? Ngayon, ikaw, bilang nasirang pick-up artist na masasabi natin nasa 80 million body count. Ikaw nga, patotohanan mo sa kanila, i-double down mo sa kanila na hindi trophy ang pagkakaroon ng maraming nabibengbang mayat maya kasi siya talaga eksperyensado siya dyan. 80K, parang sa 4 years, 80K body count. Gagid. Hindi siya, ewan ko, di ba nga, sinasabi ko nung mga nakaraan na spiral down ako na tingin ko ito yung definition ko ng I'm the shit. Yeah. Because I can get anytime. Yeah. Kahit nasaan ka. Estado nung wala kaming pera nun Yung mga time na yun Pero nakabengbang ka, no? Anytime, kahit sa kung saan kami tumitira, iniikot namin Luzon, Visayas, sa Mindanao Di ba? Pero yung at the end of the day, lagi ko sasabi, sa mga episodes ko napanood nila, ulit-ulitin natin. On the back of my head, meron pa ring dilemang nag-aaway sa akin na gusto ko bang tahakin yung gantong buhay in the long run o gusto ko rin bang magkaroon ng sarili kong pamilya. At kung gusto kong magkaroon ng sariling pamilya, mabubuhay ba ako na meron akong pamilya at meron akong dark side? O tuluyan akong mamimili sa buhay na aking tatakin. Wala akong gray area. Yeah. Pili ka lang, hindi pwedeng pagsasabayin. Anong paninindigan ko dito? Kasi kumbaga kung pagsasabayin mo, masustain mo man yan, pero hindi permanente yan. Oh, Magko-collapse at magko-collapse yan, di ba? Tama, wala kang paninindigan Yeah. So, darating yung time, yung mundo o yung universe ang magte-testing sa'yo, ano ba talagang pipiliin mo dito? Ayaw mo nun yung trouble yun. Yeah. Di ba? So, unahan mo ng manindigan, saan ka dito. Kaya nga, hindi trophy yung marami kang ganyan na abengbang kasi by the time na magbibuild ka na ng sarili mo connection, pamilya, etc. May mga habits ka o mental models na nabuo dati na magbabago ka Yeah. So, inisasabi ko, ayaw mong masakit, pero dahil hinihil mo or hinuhubad mo para ang sibuyas na binabalatan mo yung dating mental models mo, pagkatao mo dati dahil nag-iiba ka ng takang direksyon sa buhay, medyo painful to, hindi lang sa'yo, kundi rin sa magiging partner mo. Yeah. So, maawa ka na lang. Yun na naman masasabi ko. Kasi kung hindi magiging at peace sa'yo yung partner mo, lalayasan ka niyan, ma-hurt ka ulit. Di, wala Diba? ka rin. Ikaw yung naging sanhi, ikaw din yung nasaktan. Diba? So, kung nasasaktan ka ng nasasaktan ngayon bilang individual, check mo rin yung pinaggagawa mo kasi talaga. Yes. Wala, tangina, ikaw at ikaw pa rin talaga. Ikaw ang susi, ikaw ang solusyon, puking ina mo. Ha?
Totoo eh. Ikaw problema. Oo, bilang lalaki, magpakalalaki, ayusin mo yung tindig mo. Alright? Panoorin mo kaming ganito. Di ba ngayon, di naman namin sinasabing kami yung the shit. Yeah. Kung sa tingin mo may nalimutan kami, comment down below. Di ba? Kung nagustuhan nyo ba yung mga ganong topic, usapan, may gusto ka pa ba idagdag? Goods na ako, man. Goods ka Solid na, yun. sobrang solid nun. Ang dami ko talaga natututunan kay Kuya MJ ko. Kung gusto yung mga gantong klaseng video, like, comment, and subscribe, syempre. Malaking support yan para dito sa community binibuild natin. Para soon, ma-execute natin yun. Yung magkakaroon ng retreat, ganun. Parang 10 days magkakasama tayo sa isang island. Tapos, wala tayong ibang gagawin doon, kundi mag-share ng values, tulungan ng isa't isa maging malupit na partner, anak, individual, para maging functional tayo na may value sa society. Okay, kung nagustuhan nyo mga ganitong klaseng video, like, comment, and subscribe. Ganun lang kasimple. Ato classes, supremo na maliti mong classes na pangit, na bad trip ka na sa akin before. Nalimutan mo lang yung pangalan ko. MJ Aguilar, ang boses ng iyong konsensya, nagsasabing, Top G, Stop God. Talagang talaga. Talagang talaga. Diba? Ganun lang tong ino, parang nagmamay day lang, di ba?